Ngayong araw nga pala ay dumating ang mga kamag-anak namin galing ibang bansa. Agad ko nga pala silang sinamahan sa bilihan ng mga sapatos. Ito kasi ay kailangan nila para sa kanilang trabaho. Kung sa Australia pa kasi sila bibili ay napaka-expensive. Mukhang masaya naman ang pinsan ko dahil nakatanggap pa siya ng libreng medyas. Habang ako naman ay may nakitang napakagandang sapatos. Kung hindi nga pala ako nagkakamali, ito nga pala ang sapatos ni Jatoran. Char! Ngayong araw nga pala ay dumating ang aming tiyahin galing Australia. Extended nga pala ang handaan dahil birthday niya noong October. Nandito nga rin pala yung iba naming mga kamag-anak. Nakakainis nga dahil hindi tayo gaano nakapag-video. Kinahapon na naman ay bibili kami ng sapatos. Kasama nga pala ang dalawa kong pinsan na Australiano. So paano guys? Tara! Medyo mahal daw kasi ang mga sapatos sa Australia. Kaya naman sinamahan ko sila dito sa Hampas Lupa. Kahit imitation nga pala ang mga sapatos dito ay napakaganda. Ito rin kasi ako bumibili ng sapatos pang basketball. Bukod kasi sa mura na quality pa. Kung sa Australia nga pala sila bibili ay napakamahal. Kaya nakapag-decide sila na bumili dito sa Pilipinas. Pinayuhan ko din pala sila na wag nang bumili ng original. Ang katumbas kasi nun ay makakabili ka na dito ng 3 sapatos. Kasama rin pala namin ang pamangkin namin na si Jacob. Ako na nga rin pala ang namili ng sapatos para sa kanya. Ito nga pala ang sapatos ni Kyrie Irving at hindi ni Kobe. Napakadami din pala dito ang pagpipilian. Kung hindi nga pala ako nagkakamali, ito nga pala ang sapatos ni James Harden. May sapatos din pala akong napupusuan. Kung hindi nga pala ako nagkakamali, ito nga pala igawang Jordan. Ito nga pala ang sapatos ni Ja Morant. Char. Katapos nga pala namin bumili ng sapatos, dumiretso kami dito sa may SM. Di talaga ako makapaniwala na mas malaki na sa akin ang aking pinsan. Dati kasi ay napakaliit pa nila at hindi pa nagpapatuli. Pero ngayon may asawa na si Luke at si Tonto naman ay may girlfriend na Australiana. Araw nga pala ng Sabado ngayon kaya napakaraming tao. Bibili naman kami ng halo-halo dito sa may Benz. Kakaiba nga pala ang halo-halo nila dito dahil may sili at itlog na pula. Minsan lang kasi sila nakakakain ng halo-halo sa Australia. Kaya naman habang nandito sa Pilipinas ay kakainin nila ang gusto nilang kainin. Habang si Luke naman ay bibili ng taho. Ngayon ko nga lang din nalaman na walang nagtitinda ng taho sa Australia. Ubus na agad yung halo-halo mo. Sarap naman. Oh, di ba? Mas masarap. Taho. Ha? Nasaan yung taho? Ito, mango. Gusto mo? Okay, try mo. Oh, yan yung sa'yo. How much? Oy. Napakasarap talaga ng halo-halo dito sa may Benz. Bukod kasi sa napaka-creamy nito ay napakalambot pa ng kanyang yelo. Hindi nga pala siya gaano matamis at tamang-tama lang ang kanyang lasa. Kaya naman yung pinsan ko tuwan-tuwa dahil ngayon lang sila nakatikim nito. Syempre papahuli ba naman ang pamangkin natin na si Jacob? Syempre guys, hindi mawawala si Aling Regina. Medyo nahuli naman ang dating itong pamangkin ko na si Kian. Galing pa kasi siya sa malayong lugar. Kaya naman umorder ako ng masarap na pagkain para sa kanya. Kinagabihan naman kami nga pala ay magkakantahan. Ito nga pala ay banding na rin namin magpipinsan. Nandito rin pala yung aming pamangkin at nag-iisang apo. Hindi kasi namin alam kung kailan mauulit ang ganitong pagkakataon nang magkasama-sama at magkabanding na ganito kasaya. Matagal na panahon na rin kasi silang hindi nakakauwi ng Pilipinas. Kinaumagahan naman ihatid ko na sila sa kanilang kondo. Mga ilang araw na lang kasi ibabalik na sila sa Australia. May pupuntahan pa kasi silang lugar na hindi pa nila nararating dito sa Pilipinas. Ako nga pala ay nagpapasalamat dahil hindi pa nila kami nalilimutan. Nakapag-usap na nga pala kami na uuwi sila taon-taon. Maraming salamat naman sa aming tiyahin, sa mga payo at pangangaral. Hindi ko nga pala malilimutan ang mga araw na to. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!